Alam niyo po mga kababayan, ang isang politiko na tunay na may malasakit sa bayan, pagmamahal sa ating mga kababayan, ang unang gagawin niyan, kahit ikay kalaban sa politika, hindi yan basta aatake. Kung alam ng politiko na may pagrespeto sa ating mamamayan. Hindi kagaya ng mga pinalalabas ng mga DDS na kung saan nakapanayam nila si Manila Mayor Isko Moreno, pero pilit nilang gusto na magsalita si Yorme ng against sa gobyernong ito. Ang sabi niya ni Mayor, hindi ako balingbing. Tapos na ang eleksyon, nagpasya na ang ating mga kababayan, pagpapatunay na may pagrespeto si Manila Mayor Isko Moreno. Pero itong mga taong ito na pilit gustong sirain, wasakin si Pangulong Marcos, pero nakakapagtaka na wala naman silang maisampang kaso at wala naman nakapain. Samantalang yung kanilang ipinagtatanggol na si Vice President Sara Duterte na kasalukuyan nahaharap sa kasong impeachment at iniimbestigahan yung mga anomalyang kinasasangkutan, pero tahimik sila doon. At ang palabas nila, pinupolitika daw si Vice President Sara, pero lantaran lumalabas ang mga ebidensya laban kay Vice President. Pero itong mga aso niya na mga vlogger na banateros na ang nakakatawa, puro depensa at atake kay Pangulong Marcos para lamang maghatid sila ng mga maling impormasyon at wala silang maipakita na may magandang nagagawa ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Kaya nga po nung nangyari, nang ma-interview nila si Manila Mayor Isko Moreno, basag na basag sila na parang silang mga basang sisiw na ginisa sila sa salary nilang programa ni Manila Mayor Isko Moreno. Yorme, maraming nag-comment ngayon sa social media. Balikan natin ng konti yung politika. Sure. One, medyo bumalimbing na daw kayo dahil dati bumabanat kayo kay Marcos. Ngayon, tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi nyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Oh, yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Nakain niyo na ba yun? Yes. Wala akong ganoon. Action demokratiko ako. Maghanap kayo. Ito, magandang challenge. Doon sa kung sino yung nag-comment. Maghanap kayo ng mga salita. Simula nung naulat sa ako pagka-presidente. Ang dami ng iskandalo na nangyari. I never made comment. Why? Ginagalang ko yung 31 million na mamamayan bumoto kay President Bongbong Marcos. Siya binoto demokrasya yun tapos na ako. Wala kayo narinig. Kamakailan panayam ni Mayor Isko Moreno sa programang Vox Populi ng SMNI, muling naging sentro ang usapan ng kanyang paninindigan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang host na si Banat Bay kasama ang kanyang mga grupo ay pilit na kinakabit si Yorme sa bansag na balingbing. Subalit sa halip na maipit, pinamalas ng alkalde ng kanyang katalinuhan sa politika at ang kanyang malalim na malasakit sa mga Manileño. Hindi may tatuwa ang talino at husay ni Yorme sa pagbalanse ng politika at pamamahala bilang mayor ng Maynila, kung saan matatagpuan ang sentro ng kapangyarihan at palasyo ng Malacanang. Alam ni Isko na ang pakikipag-away sa pambansang gobyerno ay isang malaking pagkakamali, na ang taong bayan ang magbabayad ng kanyang pagsuporta sa administrasyon ay hindi oportunismo, ito ay pragmatismo o pagiging praktikal. Nais ni Yorme na makinabang ang Maynila sa mga programang pondo at proyekto ng nasyonal na pamahalaan. Ang isang matalinong leader ay alam kung kailan dapat tapusin ang laban ng halalan upang simulan ang laban para sa serbisyo sa pagkilala niya. Sa 31 milyong boto na nakuha ni President Marcos, ipinakita ni Isko ang kanyang mataas na respeto sa demokrasya, isang bagay na tila mahirap intindihin ng mga taong ang tanging hangad ay gulo at debosyon. Sa kabilang banda, ang naging trato ni Banat Bay at kanyang mga kasamahan banateros kay Yorme ay nagpakita ng isang malaking kanser sa ating lipunan. Ang mga vlogger na ito
na nagsisilbing mga bayaran, propagandista at troll ng kampo ng mga Duterte ay maituturing na salot sa lipunan. Hindi sila karapat-dapat na bigyan ng plataforma o gawing host ng mga balita dahil ang kanilang layunin ay hindi ang maglahad ng katotohanan kundi ang magpakalat ng fake news at magtanim ng maling impormasyon sa isipan ng publiko. Tama ba na paulit-ulit nilang sasabihin magnanakaw si President Marcos? Ngayon wala naman itong kaso, hindi gaya ng kanilang mga amo na si BP Inday Sara na nahaharap ngayon sa impeachment dahil sa questionabling paggamit ng confidential fund. Ang kanilang estilo ng pag-host ay hindi nakakatuon sa pagbubuo ng bansa kundi sa paggawa ng kontrobersiya upang mas magalit ang taong bayan sa kasalukuyang administrasyon. Ang paggamit ng media upang manginsulto at magbabagsak ng kapwa Pilipino para lamang sa interes ng kanilang mga boss ay isang gawain walang dangal at mapanira sa ating moral na pundasyon bilang isang bansa. Malinaw ang naging paliwanag ni Yorme. Ang eleksyon noong 2022 ay tapos na. Bilang dating katunggali ni Marcos, maaari sana siyang maging maingay na kritiko, ngunit pinilit niya ang mas mataas na landas. Aniya, panahon na upang isantabi ang politika at mag-focus sa tunay na pangangailangan ng mga tao. Ang pagpatuloy, ang paninira at pagmamanipula ng mga impormasyon gaya ng ginagawa ng mga DDS vlogger ay walang maidudulot na maganda. Ang mensahe ni Yorme ay isang hamon para sa lahat. Ang tunay na lingkod ng bayan ay marunong makipagtulungan para sa ikabubuti ng nakakarami. Dapat nang itigil ng mga Duterte ang kanilang mga DDS follower at ng mga bayarang vlogger ang kanilang mapanirang estranghiya sa halip na maging instrumento ng fake news at pagkaguluhan. Nararapat lamang na magsilbi sila ng tapat sa bayan kung iyon nga ba talaga ang kanilang tunay na intensyon. Ang Pilipinas ay hindi uunlad kung ang mga salot sa social media ay patuloy na maghahari sa pamamagitan ng paninira at maling pamumulitika.